Amen. Praise the Lord. God is boss at ilalim sa Lord. Unang tigit sa lahat, ikamataas, sa pagkukurit pasalamat, kalwalatian at kasikilaan, tangi lamang sa ating Diyos na buhay at kapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal Yeso Cristo at ating nagpapot ng dobling paggala. Sa ating pong beloved, honorable parents in the Lord, at hindi po natin malilimutan ang mga turot araw ng iwan at ang beloved, honorable Evangelist Miguel Almeda, the end-time prophet of our loving God, and po ating beloved, honorable Pastor at beloved Mama Gil, ako nagpapot ng pagdalong pagbati po sa mga beloved children at ang beloved parents in the Lord, ang gabi ko. Sa lahat po ng ating mga pinagtalang asamang narito po rin ang ating mahal na Panginoon. At muli mga minamahal, alay ng ating magpakinggan sa mga unang nagsalita at nagkapamaral mga minamahal. Isa na ilalabas sa ating mga laraw at tayo tuloy na pinagpala sa lahat ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang ating nasupungan mga minamahal hindi lamang basta congregation bagkus isang tunay na iglesia ang itinatag ng ating mahal na Panginoon na kung saan naglagay ng mga tunay na tao ng Diyos at katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon na tayo kinantinig mga minamahal hindi lamang sa espiritual na bagay bagkus yung ating pagkatay na mula ng tama na maging kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal Yeso Cristo. Palagay ko lamang mga minamahal, almost 36 years na nakaraan. Ang aking buhay, mga minamahal, ay walang patutunguhan dahil ang pangarap ay pangarap lamang na wala sa kuparan sa mga karumalang tagumpay ay hindi kayang isigaw ng aking dati na hindi tagumpay. Sapagkat ang kapalit ng lahat ay ang aking karamdamang keto na umaasa ng katalinan napagkuha sa loob ng 2 taon, mga minamahal, na medication with doctor supervision. Isa lamang ang naging sagot na akong itapon sa leprosarium at hintayin ang huling wakas ng aking buhay. Na siyang bagay na hindi ko kayang tanggapin, mga minamahal. Kaya September 27, 1989, ang sagot sa lahat ng aking kabiguan ay magpakamatay ko ng lason. Subalit, bago ang lahat ay kumatok sa pintuan ng aking puso, ating mahal na Panginoon. At aking nabasa ang paanyaya mga minamahal na magkakaroon ng crusade ng November 1989. Subalit September pa lamang mga minamahal ay nabasa ko na po ang paanyaya ng mga Panginoon. Ang unang nawala sa akin ay ang aking insomnia. Sa kakaisip, bakit ganito ang aking buhay? Nasaan ang resulta ng aking pinaghirapan? Nasaan ang mga Diyos na aking tinatawagan na kilala ko na ipinakilala ng aking mga magulang? Bakit walang katugunan sa aking mga panalangin? Subalit ang aking mabasang paanyaya ng aking Panginoon, ako po'y nakatulog mga minamahal at umaga na nang ako'y magising ng aking balikan ng paanyaya sa Amoracio Station. Kaya naman, aking binisa ng aking sarili, ako'y nakating sa Amoracio mga minamahal, kaya nang sinasabi ng iba, doon pa lamang sa entrance, babalutin ka na ng kapangyarihan at research ng aking mahal. Kaya na ako matin na kami ang mahal grabe ang aking pagyan. Hindi po kumupo po. Pagka nakatapos sa tuway at ang tumatayo sa altar ko ng aking beloved Mama Gil, tinawag niya mga baguhan, mga minamahal. Isa ako sa bago, unang-unang tumakbo sa harapan. At kung ipanalangin ako, mga minamahal, itinanong sa akin, anong karamdaman ko? Sinabi kong ketong mga minamahal, pakatapos manalangin sa paunang panalangin ng aking beloved honorable person Lord, nakaramdam ako ng something strange sa aking katawan. Kaya nung hinubad ko yung aking jacket, wala na ang aking karamdaman. Tayo ng unang huling pagkakataon, gumala ko sa gawain may ketong, umuwi ako walang ketong hanggang sa lumipas ang panahon. Hanggang ngayon, mga minamahal, by faith, craft na lamang aking hinihintay ang biyayang pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Kaya naman nauna nagsalita ay pumapaw sa aking buhay, sobra pa sa inaasahang pangako ng ating mahal na Panginoon. At ako'y nanalangin, mga minamahal, dahil mabilis na after a month nakarecover ang aking katawan. Ako po na nasa business sa dako ng Munoz Market
Dahil nung ako'y magkakita, hindi na pwedeng mag-abroad pa. Humulali ako sa aking mahal na nanay. Sinabi kong hiwalay na ako ng negosyo, kaya nagtayo ako ng aking sarili. Ang aking license ay Louis General Merchandise. Subalit mga minamahal, sa kakupuyat dahil sa aming deliver, pag may deliver kami, alas 10 ng madaling araw, sabi ng doktor, isang araw kang hindi uminom ng gamot, magpupultiply ang gem sa iyong katawan. Yun naman ay nangyari, mga minamahal, dahil halos nakalimutan kong uminom ng gamot, kaya naman mabilis na lumala ang karamdamang ketong sa aking katawan hanggang sa isang araw, hindi na pa ako nakabangon, mga minamahal. Kaya ako'y umiiyak, bakit ganito ang aking buhay? Kaya nung ako'y gumaling, hindi ko na inisip na bumalik pa. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ako'y overnight mag-isa sa aming tahanan. At ang aking panalangin, mahal na Panginoon, hindi na po babalik sa aking negosyo. Ako'y magtatrabaho na. Subalit kung yun ang aking sabihin, bumalot muli ang lungkot sa aking pagkatao para ang aking karamdaman, ako'y may karamdaman pa rin ito. Kaya pinalitan ko yung aking panalangin, mahal na Panginoon, kung hindi mo kalooban mo ako'y maging isang manggagawa, tatanggapin ko yan ayon sa iyong banal na kalooban. Nung magkiting ko, mga minamahal, grabe ang aking kagalakan, pero yan ay 1989 pa lamang, September, October pa lamang, mga minamahal. Kaya naghintay ako ng isang taon. Pagdating ng isang taon, mga minamahal, sumulat ako sa ating beloved parents in the Lord. At sa sulat ko ay nakalagay, kung maaari ako sana'y tanggapin bilang manggagawa, mga minamahal. Kaya naman, nung mabasa yung aking sulat ng aking ginagalang mga pastor, ako po'y pinatawag ang aking panalangin, mahal na Panginoon, sana pag kinausap ako ng aming ginagalang mga pastor, ang isasagot ka lang sa aking sasabihin ay puro oo at wala ng iba. E nung tinanong ko ng ating ginagalang mga pastor, ano kailangan mo, Father Louis? Gusto ko po sanang maging manggagawa. Ang sagot ng ating ginagalang mga pastor, oo, pwede ka lang maging manggagawa. Mahal na pastor, pwede po sana ako mag-aayo muna ng 10 araw. Ang sagutin niya, oo. Ang sabi ko, mahal na pastor, sana pupunta na ako sa pastoral house. Ang sagot pa rin niya ay oo. Kaya grabe ang aking nagalakan, mga minamahal, dahil hindi kasabay ako nung magpaalam na maging worker din. Pero hindi ko siya tinanggap, mga minamahal. Pero nung ako'y nasa pastoral na, sumunod pa rin siya sa akin, mga minamahal, nag-i-stay lang siya doon. Hanggang sa 1991, January 4, mga minamahal, nandun na po ako sa pastoral house bilang manggagawa, mga minamahal, at doon nagsimula ang aking spiritual na buhay, kasama na ang ating mahal na magulang sa Panginoon ng beloved Jesus. Dumating po ako, mga minamahal, January 4, ako'y nagtaka sapagkat kinabukasan dahil nakapagpati lang ako ng 10 days, mga minamahal, bago pa ako maging manggagawa. Ang nangyari ko, mga minamahal, unang araw ko sa pastoral house, alas 9 ng umaga, kami po ay pinaalis at pinapunta sa flyover, mga minamahal. Nagulat lang po ako sa aking ginamparan, bakit nandun ako sa flyover? Kasama ko isang preacher, mga minamahal. Pagbalik ko sa pastoral house, nakalagay yung aking pangalan doon, carpentry. Nakalagay po ako sa carpentry pagdating ng alas 12 ng tanghali. Pagdating ng hapon, mga minamahal, magigip kami ng tubig. At pagkatapos, magigip ng tubig, mauna pa lang marketing, sasamahan ko na yung mga budget system, magmalingking. Pagkatapos, magigip po kami ng tubig, mga minamahal. Pero ang aking major duty, sabi ng aking beloved Mama Jero, anak, kakain ka gabilang ha, at ang duty mo, doon ka sa kitchen para magbugas ng plato at maglinis doon. Actually, mga minamahal, yun po ang aking naging duty, hindi ko ang panahon. Actually, 5 po kami doon, pero yung aking kasi mga kasama, gusto lang nila dishwashing kasi nung halos hindi pa naghiwa-hiwalay, wala pa tayo halos outreach, maliban nga doon sa indang na sinasabi, mga minamahal, dahil hindi pa naman tayo nag-proceed kung saan-saan, dahil ang naging first proceed natin ay yung April. Nung ako'y dumating na, April sa Baguio, 1991, dinasundan ko yun ng Cebu. 1991 pa rin, December po, mga minamahal. So pag na-assign ka ron, dahil natin siya natin bilabing Baguio Gym, nakapila ang lahat. Sa kain, nakapila lahat.
Kaya kailangan mabilis kang maghugas ng plato. Mabilis kang maghugas, magsabon, magbalaw. Hindi ka patapos, meron na nakapila. Tapos palit-palit ka dyan sa lamesa, mga minamahal. Kapag may mabagal kumain, sabi ng iba, bilisan mo naman, kami naman, kasi nakapila, mga minamahal. So yun po aking naging duty, pero dahil sa kami naman mahirap, alam ko paano linisin yung malaking kaldero, mga minamahal. So meron kami 4 na malaking kaldero doon. Yung po ay natututungan ng sinain. Nakakapal po yung sinain. Natututong po yung mga minamahal. Napakaitim po ulit. Sis na well-trained naman po ako doon dahil po talaga ang kaldero sa bahay namin. Dahil ang ginagamit namin ay puso, mga minamahal. Kaya lahat ng kaldero sa bahay namin, puro maitim. At trabaho ko yun, napapaputiin, mga minamahal. Kaya hindi lang dishwashing, tinuloy ko na yung aking trabaho, papaputiin ko yung kaldero dahil ang nanay ko ay napakahigpit. Pag kami ay nag-aral ng grade 1, dapat alam mo na ang tungkulin bahay. Marunong ka na maglinis, maghugas ng plato, magsaing. Dapat alam mo na lahat yon, mga minamahal. Marunong ka maglaba, pumalan ka, dapat alam mo na. Higit sa lahat, dapat marunong ka na magrosaryo. Yun ang tinuro ng aming nanay. Kaya, tinuloy-tuloy ko yung trabaho, mga minamahal. Iniiwan naman ako ng aking magkasama. Kaya natatapos ako ng alas 2, alas 4 na madaling araw, mga minamahal. Pero, sasabihin ko, iba, pag ikaw ay nasa loob ng pastoral house, sa isang maliit na lugar, pero ang kagalakan mo, may kain, walang kain, habang ikaw ay gumagawa, hindi kayang kaya, mga minamahal. Sinabi ng ating beloved Brother Jim, tama, wala sa ating lugar ang panunupay-pay. Pero maaalala natin ang nakaraan, gaano kasaya nung tayo nasa loob ng pastoral house, mga minamahal. Gabi ka lang kakain, pero maghapon kang nagtatrabaho, nagpupuri sa Panginoon, pero ang galak ng puso mo nag-uuba pa sa makabis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa lumipas ang panahon, mga minamahal, at doon ko nakita ang pananampalataya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Dahil ako'y matutulog na ng alas 4 ng umaga, mga minamahal, bigla po ang tinawag ng ating beloved Fish ay manganganak, mga minamahal. Sumama raw ako sa ospital. Sumama po ako sa ospital, mga minamahal, kasama ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Din, mga ilang manggagawa, mga minamahal, at pagkatapos ng 5 days, lumabas yung doktor. Ang sabi ng doktor, Mr. Almeida, ang anak niyo po ay cesarean. At nabigla po ako sa sagot ng ating ginagalang mga pastor. Ang sabi niyo, ano cesarean? Alis ako. Pagbalik ko mamaya, nanganak na yan, hintay niyo ko, babalik ako. Sabi ng ating ginagalang mga pastor, si Brother Anthony, ako po, doon tayo sa sasakyan. Yung una nating weapon, mga minamahal na kulay orange, na merong palitpik sa taas. Doon po kami, mga minamahal, sabi natin ginagalang mga pastor, puri tayo, puri. Walang tulugan, mga minamahal, puri kami. Pag medyo nakaidlit ng ating mga pastor, idliting kami. Pag-ising, sinabi ng puri. Puri uli kami, mga minamahal. Hanggang singlapot kami ng alas 11:30, alauna tayo sa Channel 13. Gising na, bago na. Walang liguan, mga minamahal, alcohol na. Alcohol. Sabi natin ginagalang mga pastor, ganito lang, masain ang kamay, gano'n lang ang kilay. Dito. Ayun na, punta na kami sa Channel 13, mga minamahal. Please ang ating ginagalang mga pastor. Pagbalik! Sabay sa elevator, bukas ang elevator ng ating beloved Pitch, bukas yung elevator sinasakyan namin ating ginagalang mga pastor. Pagbukas, parehong bumukas ang ating beloved Pitch na anak normal sa pangalan ng ating pinakamamahal. Grabe yung celebration, mga minamahal, sabi ating ginagalang mga pastor. Punta kayo sa kitchen, sa restaurant, yung restaurant sa hospital, mga minamahal. Kumain lang kayo. Grabe yung kainan, mga minamahal, ang daming pagkain sa lamesa. Kaso hindi naubos. Kaya totoo yung sinasabi ng ating beloved Brother Jim, kasi papakainin ka ng ating beloved Mama Din para sa kainan, busog ka na. Yung very moderate and gentle na yung kilos mo, hindi na yung naghahanap ka ng maraming pagkain, hindi mo kayang ubusin. Di ang daming pagkain. Kanya-kanya kuha ng pagkain, kanya-kanya haot, lagay namin sa lamesa. Sabi ng ating ginagawa pastor, bakit ang daming pagkain? Hindi na po kayo ubusin mga pastor. Nung nagsisimula pagkain, pag nasa bahay ng kapatira, nagdala ng unang pagkain bago makabalik, ubus na yung laman ng plato.
Pag balik, ubus na naman yung mga plato. Huli-huling dadalhin, yung kanin, bago magkanting yung kanin, wala nang ulam, ubus na lahat. Ngayon, nagsasayang kayo, ubusin niya. Yun ang aking natuklasan, mga minamahal, na buhay sa pastoral house hanggang sa maramdaman mo ang pagmamahal ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kagaya ko na ang aking karamdaman ay ketong, pero hindi ganun ang kanilang tulig, mga minamahal. Dahil yayayain ka nilang kumain, kasama nila, mga minamahal, sarap ng lamesa, kaharap ka nila, walang pangdidiring, mararamdaman ka, mga minamahal, normal ang kanilang pagtrato sa iyo, na kagaya na nasabi ng iba, naramdaman natin higit pa sa pagmamahal ng ating mahal na magulang sa lamang, dahil something special ang trato ng ating mahal na magulang sa ating mga minamahal. At naramdaman ko rin yan dahil yung unang fasting ko ng 10 days, akala ko pagkatapos ng fasting, sa pastoral, uwi na kagad. Kaya hindi ko rin alam na meron palang bantay. Kung nalaman ko na naman nung na-assign na ako doon, magagawa na po ako. Dahil pagkatapos ko ng 10 days, bitbit ko na yung damit ko, uwi na ako, mga minamahal. Yung kasi alam ko na pagkatapos ng fasting, uwi ka na. Umuwi na ako, pero pagdating ng alas 10 ng gabi, ay may dumating na dalawang magagawa, mga minamahal. Sabi nila, grabe na. Umalis kami ng pastoral house, alauna ng tanghali, alas 10 na sila ng gabi na ating sa bahay namin. Dahil hinanap nila yung bahay namin, mga minamahal, sa napakahabang tali. Dahil nagsimula sila sa number 1, ay 138 yung number ng bahay namin. O bakit kayo narito? Bakit ka umalis sa pastoral? Eh tapos na ako magpasta, hindi. Kasi inaalagaan ka pa doon sa pastoral house, inaasikaso ka pa doon. Pinadala ko ng blessing ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal. Maramdaman mo ang kanilang pag-ibig, ang kanilang care, na hindi ka pababayaan at alam ang dapat gawin na ikabubuti mo. Kaya mga minamahal, tuloy-tuloy lang, dinasundan ng another 21 days, talagang nakaka-bless dahil ang nag-alaga sa amin, kasama kayong nag-40 days, mga minamahal, mismo ang ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Siya magluluto yung tilapiyang adobo na napakasarap. Kaya anak, ako nagluto niya. Talagang, ipakinggan ko yung aking long sleeve na pinag-graduate, yung isa kong sapatos na pinag-graduate, yung isa kong pantalon na pinag-graduate, mga minamahal. Yun ang dala kong formal dress pagpunta ko sa pastoral house. Ang iba mga pambahay na yun, mga minamahal. Kaya, ginamit ngayon, galing sa pre-over, labak para kinabukasan, gagamitin na naman. Subalit, dahil sa kagandahan ng loob ng ating mahal ng Panginoon, ginamit ang ating beloved Christ in the Lord, dahil na-assign nga po ako doon sa counseling, doon sa ilalim ng kwarto, sa baba counseling, isa po ako sa na-assign doon, pag may nagpadalang kapatiran, mga minamahal, ako unang kukuha. Sabi natin, beloved Mama Dear, o na, kumuha ka na dyan ng size mo. Kaya nakaipon ako ng damit, mga minamahal, binihisan ako ako ng ating malapay sa pastoral house sa pangulang pangalaga, pagkikir ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At kailanman, lagi ko sinasabi, hindi ko naging pangarap ang maging mga aral, mga minamahal. Kasi ang pangarap ko ay maging finest wine. Dahil nung ako'y hindi pa manggagawa, mga minamahal, pag umakyat ang finest wine, umawit na sila. Gusto ko makita yung aking sariling nakasuot ng uniform nila at umaawit din bilang finest choir, mga minamahal. Kaya lang, nung magagawa na, so, nagdagdagan, like January 4, ako po yung unang dumating yung ating beloved Father Jaime, dumami po kami, na prayer warrior, naging 36 po kami, mga minamahal. Kasi nung nung dumating kami, kapatid ko na si Father Parolang. Kaya alis po kami ng alas 9 ng umaga sa prayer-over, darating naman kami ng halos alas 10 na ng madaling araw kapag marami napupuntahan, mga minamahal. Kaya doon naman ako napalitan sa kitchen. Doon po ako naalis sa kitchen dahil alas 10 na ng madaling araw ko darating, mga minamahal. Pero dumating na, nagdagdag lang, mahal na pa, umabot kami ng 36. Sabi ng ating beloved Mama Dear ngayon, ang lahat ng mga bago manggagawa, sila ay priority na maging finest choir. Tuwa-tuwa ako ron, mga minamahal.
kasi priority na. Pero hindi ko alam, dadaan pala kami sa audition. Sa madalit salita, isa-isa kumanta, mga minamahal. Ako na yung pinakalas. Binigyan ako ng kanta na kakantahin ko. Dahil ko hindi ko kabisado. Pwede ko palitan yung kantang ikaw ang may likha. O sige, ako yung kantahin. Kaso pagkanta ko lang, ikaw ang may likha. Sablay talaga. Bumagsak pa yung mic. Sabi natin po, ikaw ang may likha. Sabi natin po, si Kuya ang sumira, hindi siya may likha. Sabi natin naman, bukas, malalaman na natin. Kung sino yung makapumasa. Pero tuwa ako na sa priority na, magiging palibis na ako. Kinabukasan, ang introduction natin Beloved Mama na, mga anak, lahat ng na-kondisyon, finest 12 na kayo. Tuwa-tuwa talaga ako, mga minamahan. Kaso may kadoktor, maliban kay Mother Louie. Mag-finest ka mo. Kaya yung pangalan ko maging finest 12, mga minamahan, hindi po nagkaroon ng katupangan, pero okay lang talaga sa akin. Masaya ko sa loob ng pastoral house, mga minamahan. Kaso, pagdating ng 3 buwan, nung assign na po ako sa dako ng Tayabas, kasi nagpusala po tayo sa Tayabas. Tapos na-assign na po ako ron. Yun yung una kong preaching. Ang ginagawa ko po kasi, kahit hindi pa ako manggagawa nun, isang taon ko pa sa bilang ordinary member, ang preaching ng ating Beloved Mama Dear, mahal na pastor, kinukopya ko po lahat yun. Tapos, yung mga bata sa amin, iipunin ko, ulitin ko lang sa kanila ko ipipreach yun. Kasi yung matatanda ayaw makinig sa akin. So, yung mga bata, paggabi, kasi yung nanay ko galing sa palengke, maraming dalang teacher ngayon, kaya yung mga bata mag-iipon sa bahay namin. Pero bago dumating yung nanay ko, uunahan ko na siya. O dito muna tayo, sa work of God muna tayo. Tapos nakinig silang lahat. Inuulit ko doon mga minamahal. Kaya nung sinabi mag-stay ako sa Tayabas at ako magiging preacher doon, mga minamahal, dahil walang preacher, umuwi na yung preacher, ako na namang preacher. Binalikan ko lahat ng inipo kong preaching, pinagsama ko preaching ng ating mga pastor, Beloved Mama Dear. Ang una kong topic, mga minamahal, second coming of Christ. Overnight, nag-preach ako ng 2 oras. Yung mga Bible reader ko, yung mga kapwa magagawa, mga sister, o basahin mo, kung wala dito eh. Andiyan lang yung harapin mo, makikita nyo rin yan. Ang tagal basahin, inabot ako ng 2 oras. Lahat ng kapatid tulog na, mga minamahal. Ang gising lang ako, tsaka yung 4 na sister na tagabasa ko. Kasi yun ang una kong preaching, hindi ko makalimutan, 2 oras, overnight prayer. Tinulugan kami ng kapatiran. Kasi sa tagal nila magbasa, kahanap, wala daw. Hindi lang yan, nakasulat lang yan, basahin nila. Inabot kami ng 2. Yun po, una kong preaching, mga minamahal. Hanggang sa nasundan na sa mga outfits, mga minamahal. Then 1995, yun na po yung unang labas ko ng bansa. Dahil first crusade natin nagaganapin sa dako ng Hong Kong. Yun nasundan na sa iba't ibang bansa, mga minamahal, paulit-ulit na sasabihin natin, hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal. Subalit, tunay na pinagpalang tayo ng ating mahal ng Panginoon. Kaya sinasabi ko nga kapag nakikita ko yung ating mga klase, mga minamahal, wala tayong ipagmamalaking bahay, wala tayong ipagmamalaking negosyo, mga minamahal, pero may pagmamalaki natin, meron tayong maisyo sa langit na ilandan ng ating mahal na Panginoon. Sila nagamit nila yung kanilang pinag-aralan, pero sila'y matatanda na ngayon, mga minamahal. Although ako ngayon ay 60 years old na rin sa kapagan ng ating mahal na Panginoon, pero pag pinagsama-sama kami sila, lulot-lulot na sila. Ako magiging lulot pala, mga minamahal. Dahil sila ay may maintenance, may mga sakit sila, mga minamahal, kahabagan ng mga Panginoon sa aking edad, wala po akong rayuno. Pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo. At lumipas ng panahon, mga minamahal, isama ko lang po yung pinagpala nating chapel sa Manila. Alam niyo po kung bakit ganyan ang itsura niya. Dahil noong 1997, first anniversary natin sa dako ng La Union, mga minamahal, pagdating mo ng Hong Kong 1996, halos 1 year pa ako bumalik-balik. Asay ako sa San Carlos. Then after ng save po ng ating La Union, ako po yung naiwan doon, mga minamahal. O nahawak po yan ng Baguio. Then pagkatapos, naiwan po ako doon. Ako na nag-stay doon, mga minamahal. So first anniversary natin, tumawag po ako sa pastoral house, ini-invite ko po ang ating beloved parents in the Lord.
na sana'y makarating sila dahil first anniversary. Sabi ng ating beloved Mama dear, meron ka ba gagastusin? Isang pananampalataya ang aking natin. Actually, wala po talaga, mga minamahal. Sabi ko ba, wala po. Pero by faith po, nasa akin lang po sana makarating po kayo para kasi first year anniversary po. O sige, ihanda mo to, ihanda mo to, ihanda mo to, ihanda mo to. Sa madaling salita, mga minamahal, ako lahat, nag-uulilista ko lahat kung anong kailangan, mga minamahal, at bago yung mag-overnight prayer. Pero bago pagkatapos ng overnight prayer, may lumapit sa akin kapatid lang. Ay sabi niya, Brad, nabenta na yung lupa ko. O di nagbigay siya ng tithes and offering niya. Kaya lahat ng kailangan na i-provide na, mga minamahal. Sa madaling salita, tumawag uli ako, okay na po lahat. At yung cottage, lahat, mga minamahal, wala nang problema. Sabi ng ating beloved Mama Jen, o anak, si Mahal Pastor mo, hindi siya makakasama. Ako lang, ilang mga babies. Kasi sa Cuneta po tayo noon, malaking gawain. Sige po ma, basta may makarating. Pero kami nagtaka mga minamahal, bakit maagang dumating ating beloved person na noon kasi mga beloved children, mga bata pa sila noon. Di, nag-preach na ngayon ang ating beloved Mama Jen kung na siyang tumayo. Sabi niya, mga kapatid, actually, ang usapan namin ating beloved Mother Louie, ako lang ang darating, ibang beloved babies. Pero pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Kasi nung ako'y gumising na para magpuri, nauna pa sa akin ang mahal na pastor noon. Ang sabi ko, bakit nauna ka sa akin? Nag-iis na daw. Sa Cuneta ka pa, mamaya ka pa. Ako din ako kay Mother Louie, alam ko nyo na ako, mabiyahin na kami, madaling araw. Sabi daw ng ating ginagawa mga pastor, kay Mother Louie ka pala dito tayo, sa La Union tayo pupunta. Kaya pinagpala mga minamahal. At yung nakuha namin venue, yun po ay gym na under construction. Pinakausapan namin yung mayor at saka governor na ipagamit, mga minamahal. Pero tinignan naman namin yung lugar, okay naman, under construction, pero hindi siya risky. Pwede siyang gamitin, mga minamahal. So yung gym na yun ang itsura ng ating chapel sa Manila. Wala siyang poste sa gitna, mga minamahal. Kaya after noon, pinabalikan yun ang ating ilagang mga pastor. Balikan, ating beloved Mother Buboy. Balikan mo yun. Kailangan pag nagawa ng chapel, kailangan ganun. Malawak at walang poste sa gitna. Kaya naalala ko lang yun, mga minamahal, kaya nagpa-compute po tayo. Ilalagay natin yan sa istaan. Istaan, yun po yung magpo-compute, mga minamahal, gano'n ang bigat ng mga bakal kailangan, gano'n kalawak ang kanyang pwedeng ilod na hindi siya babagsak. Sa madaling salita, mga minamahal, kung ang Burj Khalifa ay halos umabot ata ng 7 plano, yung ating chapel sa Marilao, sa kasabagan ating mga dahil unang plano, pinakot natin ang halaga po ay 45 million. Pandemic yun. Wala tayong 45 million. Then another plan, mga minamahal, the same lang, bumawas na ng 5 million, 40 million, mga minamahal. Then another plan, bumagsak siya ng 20 million. Ayan, doon na tayo. Pero ang problema namin, wala po kami kahit 5 rin. Pandemic po yun, mga minamahal. Pero sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, pandemic, 2021, nagsimula po tayo mga minamahal. Halos 9 months, nailipat po natin yung ating banal na gawain. At pagkatapos, nalagyan na natin ng 3-phase, lahat na ilagay na natin mga minamahal. Umabot din siya ng 46 million, yun po yung kabuuan nun. Yung chapel pa lang natin, mga minamahal. Pero ang himala ng ating mahal na Panginoon sa kawalan, ang nagpuno ay ang ating pinakamamahal. Ang tanong, paano nangyari mga minamahal? Marami tayong kapatiran, may mga pautang sila. Ang isa doon ay 6 years, yung iba ay 3 years. Iniwan na sila. Dahil magtatayo tayo ng chapel, wala tayong pera, sila yung naglapitan. Kaya nga, lagi natin sasabihin, tayo nakakilos, tayo nakapagkumad, nakakasalita sa harap ng ating mga kapatiran.
dahil meron tayong back-up prayer ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya yung ating nagiging salita ay nagiging makapangyarihan at nagmamanifest ang kapangyarihan ng ating mahal, hindi siya ganang sa ating sarili. So nung na-challenge na sila dahil yung ating unang venue sa may kawayan, kahit walang ulan, papasok ang tubig sa loob, yun po ay balat ng hayop dahil pagawaan mga minamahal ng sinturon, ng wallet, kaya napakabahaw na mailipat ng ating banal na buwan. Sa madalang salita, mga minamahal, walang lahat. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, yung mga kapatid na nagpakaon, sila, Brad, meron kasi akong pangutang. Tinakbuhan na ako, 6 years na, 3 years na. Yung iba mga lupa nila hindi maibenta, mga minamahal. Ay sabi ko, kung lahat yan, ibibigay nyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ita-divert natin, paggawa ng chapel, wala na kayong kukulit, ilalagay nyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Alisin nyo muna yung text nyo, then daras ilagay nyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Masisingil nyo yan. Ang himala ng mahal na Panginoon, yun ang nangyari, mga minamahal. Yung mga hindi nagbabayad sa kanila ay nakapagbayad, nasa ibang bansa pa, natawagan sila, 6 years na, 3 years na, o Brad, yung utang ko sa'yo, babayaran ko na. Yung ibenta nilang lupa, hindi maibenta sa Bicol na kasaluk-salukan na ibenta. Yung pangako nila, binigyan nilang katuparan. At galing sa Tyson Offering, na kayo ang ating pinagpalang chapel sa Dako ng Manila. At ang lahat ay dahil sa panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya sinasabi natin mga minamahal, walang nasayang sa bawat sandali. Wala nang tayo magsimula. Sinasabi ko ba? Isa na lang tayo kung pagano. Naway nagtanda ko sa ganito ng ating mahal na Panginoon. Para hindi masayang ang ating simulan, mga minamahal. Habang may buhay, habang may lakas, at habang tayo pinahituloy ng mga ipapangaral pa rin natin kung ano ang ating natutunan sa ating mahal na magulang sa Panginoon. At hindi natin malilimutan mga ating mahal na magulang sa Panginoon ay nasa langit na. Pero pa rin natin nakapangyarihan kaya sinabi ng ating langit maganda. Kahit sa kasulok-sulukan sa mga mapanganib na lugar, naman natin balon tayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamalaking. Ano man ang ating mamalaki, pagbilalak natin ayon sa kalooban ng Diyos, matutupad para mawalhati ang pangalan ng ating mga Panginoon. Ang lahat ay sa panalangin ng ating magulang sa Panginoon at kabilado doon Almeida Pablo sa ating kasalukuyang panahon. Ang lahat ng kaparang pasalamat, tayo lamang sa ating pinakamalaki.